Yon, so ayun mga kalakwatsa, ayan, bali nakarating na tayo dito sa Laurel, Batangas. So bali ngayon, naglalakad kami. Papunta na kami ngayon sa Simbahang Bato. So bali ayun mga kalakwatsa yung view dito, patungo sa Simbahang Bato. Ayan, yung sa may pay parking, yon sa unahan lang niya, nandun na yung Simbahang Bato. Dinarayo ngayon ng mga turista dito sa Laurel, Batangas ang isang kapilya na kung tawagin ay kapilya ng San Gabriel Arcangel o mas kilala sa tawag na Simbahang Bato. Pero alam nyo ba mga kalakwatsa na bago pa man daw maging simbahan ang lugar na ito ay itinuturing na sagrado ng mga lokal dito. Dahil ang lugar na ito ay nababalutan ng mga malalaking puno at halaman nung araw. At alam nyo ba mga kalakwatsa na tanging mga ibon at mga ligaw na hayop lamang ang nakakalapit dito. Pero sa pagdaan nga ng panahon ay unti-unti na rin itong nalapitan ng mga tao at mga huni lamang ng mga hayop at ibon ang kanilang mga naririnig dito. At ito rin di umano ang naging taguan ng mga tao nung panahon ng Hapon. At nang matapos nga ang digmaan, ay ginawa na nga itong kanlungan ng mga tao kapag may bagyong dumarating. At paglipas nga ng ilang taon, ay minabuti na nga na gawin na lamang simbahan ang kuwebang ito. At taong 1974 nga nang umpisahang linisan ang paligid ng kuwebang ito. At hanggang ngayon nga ay patuloy pa rin itong dinarayo ng mga deboto, lalo na sa tuwing sasapit ang Semana Santa. At sa gilid nga ng kuwebang ito ay mapapansin nyo itong balon o wishing well na hinahagisan ng barya ng mga turistang pumupunta rito sa tuwing sila ay may kahilingan. Kaya naman hindi ko na pinalagpas pa ang pagkakataon at sinubukan ko na nga maghagis ng barya at humiling ng kahilingan. Pagkatapos nga humiling ay umalis na kami upang maghanap ng makakainan. By the way nga pala mga kalakwatsa, dito nga pala sa area ng Simbahang Bato ay may mga nagtitinda dito. Meron mga rosary, mga pampasalubong at mga iba't ibang klase ng mga prutas. Pagkatapos nga mamili nila Joey at Rose ng pampasalubong ay inaya nila ako dito sa isang kainan na malapit lang dito sa may Simbahang Bato. By the way nga pala mga kalakwatsa, ang pangalan pala nitong kainan na to ay Sinsayan sa Manggahan. Bale, ang sineserve pala dito nila mga kalakwatsa ay mga silog, sisig, nilagang baka, bulalo, mga inihaw, at present din dito mga kalakwatsa ang Gotong Batangas at syempre hindi rin mawawala ang kanilang pangmalakasan na Lomi Batangas. At ang pinaka-dinarayo talaga dito mga kalakwatsa ay ang kanilang kapeng barako na organic, na free at unlimited pa. Perfect na perfect para sa mga coffee lover. Marami na rin pala dito nakapunta mga riders at mga vloggers. Dahil sa dami na ng mga stickers na nakadikit dito, kaya naisipan ko na rin na idikit ang aking stickers. Dito nga ay hindi na namin napigilan ang aming mga gutom. Kaya dali-dali na rin kaming umorder. At habang nga nag-aantay kami ng aming in-order ay sinerve na kaagad ni Kuya sa amin ang kanilang libreng pakape. Sobrang organic nga niyan mga kalakwatsa at napakabango talaga ng kanyang aroma. Honestly mga kalakwatsa ay hindi talaga ako mahilig sa kape. Pero out of curiosity nga ay tinikman ko nga siya. At talaga naman na masasabi ko na sobrang sarap niya mga kalakwatsa as in. Actually recommended talaga sa akin to nila Rose at Joey dahil nakapunta na sila dito once. At itong kapeng barako talaga ang pumukaw sa kanilang mga atensyon. At ilang minuto nga ng paghigop ng kape ay dumating na rin ang aming in-order. Sarap, sizzling. Mainit po, sir. Thank you po. Thank you po. Ako po ba yan? Sisling sisig at Lomi Batangas nga pala mga kalakwatsa ang aming in-order. Thank you po. 150 to. Yeah. Laki na no. At syempre, lafangan time ng mga kalakwatsa. Nagustuhan ko naman yung lasa ng kanilang pork sisig at lalong-lalo na ang kanilang Lomi Batangas. So far, all goods. Kaya kayo mga kalakwatsa, kung nais nyo rin ma-experience ang ganitong adventure ay puntahan nyo na ang Laurel, Batangas.